Matapos ang laban ni Sakamoto at Apart na pansamantalang nagtapos, ngayon naman ay ire-review natin ang Sakamoto Days Chapter 49 at 50. Mas titindi pa ang labanan ngayon dahil may isa pang Order member na sasama sa eksena. At sa huling bahagi ng video ay may isang matinding twist na siguradong ikagugulat ninyo. This is Mr. A Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena sa mga taong nakatingin sa tower na naputol ang ilang bahagi dahil sa atake ni Apart. Unti-unti nang bumabagsak ang kalahating parte nito habang si Heisuke na nasa loob ng tower ay natatakot dahil baka mahulog sila. Sa gitna ng tower, makikita si Sakamoto na nag-aalala habang si Apart ay nagsasabing mas magiging interesante pa ang laban. Ito raw ang kanyang pagkakataon. Hinawakan ni Sakamoto ang mga electrical cables at mabilis na hinila ito upang maituwid ang medyo nakatagilid na tower. Sa isip niya, mabuti na lang at tumaba siya. Dahil mas mabigat ang kanyang timbang, mas matibay ang paghila niya. Dahil dito, naging stable muli ang kalahating parte ng tower at tumigil sa paggalaw. Sabi ni Heisuke, huminto na. May ilan namang nagsabing bababa na lang sila, habang ang iba ay nahihilo pa rin. Balik kay Sakamoto na patuloy pa ring humihila sa cable. Nilapitan siya ni Apart at sinabing, kinakausap kita, wag mo akong deadmahin. Sabay, binalot niya ang ulo ni Sakamoto at sinabing, okay, handa na akong silipin ang nasa loob mo. Sa isipan ni Sakamoto, iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin. Bigla, may naramdaman siyang presensya mula sa ibaba, isang taong naghahanda. Ito ay walang iba kundi si Takamura. Dahan-dahan niyang hinugot ang kanyang katana at isang mabilis na hiwa ang ginawa niya sa parte ng poste ng tower. Pagkatapos, ibinalik niya ang espada sa scabbard at umalis. Nagtaka si Sakamoto kung bakit biglang nawala ang tensyon sa electrical cable. Napagtanto niya na sinadya ni Takamura na putulin ang kabilang poste ng tower upang mabalanse ang halos babagsak na kalahating parte nito. Napansin ng mga tao sa paligid na kakaiba na yun ang itsura ng tower. Sumigaw si Yuka, ikaw ba ang may gawa nito? Sa isip naman ni Sakamoto, iniisip niya na baka ang bloodlust na naramdaman niya kanina ay kay Takamura nga ang nanggagaling. Samantala nainis si Apart dahil tumigil ang pagbagsak ng kalahating parte ng tower. Makikita naman si Takamura na papasakay na sa isang taxi. At nalaman natin na nagkataon lang pala ang pagpunta niya roon dahil naghahanap lang siya ng bathroom. Matapos umalis si Takamura, binitawan na rin ni Sakamoto ang electrical cables at sinabing, well, ito na ang pagkakataon ko. Dapat maramdaman na ni Apart ang bigat ko. Pinaliit ni Sakamoto ang kanyang pisngi upang makawala sa pagkakatali at mabilis siyang kumilos. Bago pa makareact si Apart, agad niya itong sinuntok ng napakalakas. Ngunit hindi tuluyang nahulog si Apart dahil hinawakan ni Sakamoto ang mga thread o kordon nito. Sa isip ni Apart, ang bigat ng suntok na iyon. Maya-maya, gamit ang thread, inagis ni Sakamoto si Apart pataas na ikinagulat ng ilang taong nasa loob ng tower na nagtataka kung ano ang biglang dumaan. Bago pa man makarating si Apart sa tuktok, sinalubong siya ni Sakamoto, dala-dala ang isang hagdan. Ginamit niya ito upang atakehin si Apart. Dahilan para mapaatras at tumilapon ito. Subalit may cable wires pa ang Apart at tinangkang gumanti ng atake. Umatras muna si Sakamoto habang galit na sumigaw si Apart. Bakit mo akong inire-reject? Kumuha si Sakamoto ng isang satellite dish at inhagis ito kay Apart na nagputo sa mga cable wires niya. Habang papahulog na si Apart, sumigaw siya. Bakit? Isa rin akong tao tulad ng iba. Bakit napakasakit ng naging buhay ko? Agad hinawakan ni Sakamoto ang isa pang wire upang hindi tuluyang mahulog si Apart at sinabing, pwede mo pa ring baguhin ang paraan ng pamumuhay mo. Ipinapangako ko, hindi ko bibitawan ang kordon na ito. Maya-maya, iningat ni Sakamoto si Apart at inikot-ikot ito ng sobrang bilis hanggang sa wala nang magawa si Apart kontra kanya. Matapos iyon, inikot ni Sakamoto ang wire sa buong tower, dahilan para magpaikot-ikot si Apart hanggang sa tuluyan itong matarsik, papasok sa loob ng tower. Isang napakalakas na impact ang nagpatumba sa kanya at nagdulot ng pagkawala ng malay. Makikita naman na may isang bata at pinulot ni Sakamoto ang hawak nitong stamp.
Nilagyan niya ng stamp ang daladala ng bata at sabay sinabing, "Mission complete." Habang pasan ang walang malay na apart, sinabi pa ni Sakamoto, "Sa wakas, makakausap na tayo." 1 oras matapos ang labanan sa tower. Sa klinik ni Granny Mia, makikita ang paggising ni Apart na nakahiga sa isang mesa. Kasama niya roon sina Sakamoto at iba pa. Naririnig niya ang maingay na usapan ng mga tao pero hindi niya ipinapahalata na gising na siya. Sa isip niya, nasaan ako? Naalala ko, lumaban ako kay Sakamoto sa tower. Ano tong mainit-init na mesa? At sino-sino tong mga taong kumakain ng snacks at tangerines? Maya-maya napansin siya ni Shin. "Hoy, alam kong gising ka na. Huwag ka na magpanggap na tulog, hindi ka ako maloloko." Agad umatras si Apart at tanong, "Ano bang nangyayari?" "Wala nang saysay na makipag-away ka pa rito." Tinanong naman ni Apart, "Magkaibigan rin ba kayo ng deer na yun? Kung iniisip niyo magagamit niyo ako, nagsasayang lang kayo ng oras. Hindi ako sumusunod sa utos ng kahit sino." Sabi ni Hitsuji or Hik, "Gagamitin ka? Hindi. Gusto lang naming tulungan mo kami." Napatanong Apart, "Ano bang ibig mong sabihin?" Kasunod na paisip siya kung bakit hindi pa siya pinapatay ni Sakamoto. Sabi ni Shin, "Magpasalamat ka nga kay Sakamoto na hindi ka pinatay." Sabi naman ni Sakamoto, "Anyway, umupo ka muna. Wala kaming interes na makipag-away sa'yo." Umupo na si Apart. Pinaliwanag ni Lu, "Kailangan namin ng impormasyon tungkol sa taong nag-hire sa'yo." Sumang-ayon din si Hitsuji, "Oo, yun ang kailangan namin. Umaasa kami sa tulong mo." Binigyan pa siya ng Hitsuji ng isang tangerine. Sa isip ni Apart, ano bang pinagsasabi nila? Umaasa sila sa akin? Sabi ni Apart, "Hindi ba pumasok sa isipan niyo na pwede kayong atakihin ko pag nagising ako?" Sabi ni Sakamoto, "Well, who knows? Pero nakapagdesisyon na akong sumugal sa posibilidad na magbabago ka. Pero sa susunod na bigyan mo kami ng problema, itutuhog ko talaga kita sa dulo ng tower." Natahimik si Apart at sabi ni Hitsuji, "Nakakabilib na buhay ka pa rin dito." Lipat ng eksena sa Tokyo. Ipinapaliwanag na ang JAA or Japanese Association of Assassins ay may mahigit 1,000 miyembro ng mga profesional na mamamatay na tao. Ito ang pinakamalaking assassin organization sa Japan. Sa Tokyo Bureau nito, makikita ang mga assassins na nagsasanay sa martial arts at gun shooting. Ang ahensya ay nakikipag-coordinate sa mga assassin at iba pang trabaho, nagbibigay ng iba't ibang serbisyo tulad ng paggawa ng mga armas. Nandun na rin ang mga sikat na flats na nakikita na sa mga nakaraang chapter. Maririnig ang mga empleyadong nagdi-discuss tungkol sa mga missions at accident clean-up. Ang Tokyo Bureau ang nagsisilbing sentro ng operasyon ng JAA. Ngunit ngayon ay maggaganap na insidente na hindi pa nangyayari sa buong kasaysayan ng organisasyon. Makikita ang 2 taong sakay sa bisikleta. Sabi ng nagmamaneho, "Wow, ang laki ng lugar na ito." Sabi ng kasama, "Oo, pero hindi ito ang headquarters." "Grabe, may pera nga sila." Dagdag pa nito. Tinanong niya, "Saan ba tayo papasok? May authorization letter ba kayo?" Paliwanag ng isa, "Kailangan ng kasamang staff or visitor's badge para makapasok." Sabi naman ng nagbibisikleta, "Pasensya na, hindi ako miyembro ng JAA." Dahil dito, tinutukan sila ng baral ng isang gwardya. "In that case, intruders kayo. Ayon sa JAA regulations, hindi pa natatapos ang gwardya bago pa humatak si Akumatsu." Isang napakabilis at malakas na strike ang tumama, dahilan para mabutasan ng kalahating atawan ng gwardya bago pa ito makareact. Ipinakilala ang lalaki, si X, kasama ang partner niyang si Gaku. Sabi ni X, "Matagal-tagal na mula noong huli kong mapuntahan rito. Parang first day ng school pagkatapos ng winter vacation. Nakikinabasan ka." Sabi ni Gaku, "Oo, gets kita. Parang nakabagong gupit ka, tapos lalabas ka sa school." Nabanggit ni X na nabasa niya sa isang libro. Kapag stress ang isang tao, mas binibigyang pansin niya ang mga simpleng galaw, kaya nababawasan ang performance. Sabi ni Gaku, "Nagbabasa ka na naman ng libro." "Simplehan na lang Latin, Gaku." Sabi ni X. Papunta tayo sa isang sagradong lugar ng hustisya. Nakarating na sila sa loob, dala ang misyon, ubusin ang lahat ng nasa loob ng JAA.
Habang abula ang ibang miyembro sa pagbabantay sa mga death row inmates, na karamihan ay patay na rin. Ipinapakita rin na pagpasyahan na rin ni Sakamoto na magpunta rin sa JAA. Matapos marinig ni Apart ang pahayag, malinaw na bukod sa gagawing pag-atake ni Slur, X at Gaku, ay pupunta rin pala sila sa lugar ni Sakamoto at Asakura. Ibig sabihin, isang napakatinding bakbakan talaga ang tiyak na mangyayari. At personally, ang susunod na mangyayari mula rito ay talagang aabangan ng mga sanay na sa intense na laban sa mga nakaraang chapter. Kaya tutok lang mga kaibigan dahil dito muna natin tatapusin ang recap sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-like, follow at subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong videos na kagaya nito. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again sa next video.